Magandang buhay bagong Pilipinas. Narito ang mga maiinit na balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at tunay na serbisyo publiko para sa bayan. Ito ang Balitang Pamamarisan. Patnubay mo sa silangan. Kaugnay sa patuloy na pagpapaigting ng magandang relasyon ng kapulisan at mamamayan para sa isang tahimik, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Matagumpay na isinagawa ang community dialogue sa ating mga kapatid na Muslim na ginanap sa Barangay Buting Elementary School, Multipurpose Hall, Pasig City. Ang programa ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Colonel Manana C. Muarip, Chief Salam Police Center DPCR, at Police Colonel Reynana V. Patam, Chief Community Affairs and Development Division ng EPD, katuwang ang Salam PNP personnel at Muslim Brother ng Pamamarisan City Police Station sa suporta ng Barangay Buting LGU. Layunin ng aktibidad na ito na mas lalo pang mapalakas ang ugnayan ng kapulisan sa ating mga kapatid na Muslim at iangat ang kahalagahan ng pagkakaisa sa laban kontra kriminalidad at terorismo. Ang layunin ng activity na ito ay tinuturuan natin yung komunidad. Ginagawa natin ngayon ang community dialogue on preventing, countering violent extremism and terrorism, kung saan ating tinuturuan ang miyembro ng komunidad, hinihingi ang kanilang tulong na ating labanan ang violent extremism at terorismo sa bawat komunidad. Nagbahagi naman ng lecture si Police Senior Master Sergeant Jamil S. Omngan patungkol sa preventing and countering violent extremism. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin ng mga kapatid nating Muslim ang pakikiisa ng Muslim community sa magandang hangarin ng bawat proyekto ng kapulisan ng Eastern Police District. Vice President ng Salam Police Advocacy Group, maasahan nyo ang aming suporta, pakikisa sa lahat ng advokasya ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga kapulisan na kapayapaan. Kami ay handang tumulong sa abot ng aming makakaya. Ang Eastern Police District ay patuloy sa pagsuporta sa mga programa ng ating pamahalaan tungo sa ligtas na pamayanan laban sa kriminalidad at terorismo. Bilang parte sa sinumpaang tungkulin ng kapulisan, ang protektahan at paglingkuran ang mamamayan, ang Eastern Police District ay patuloy sa paghubog sa kakayahan at kaalaman ng kanilang mga tauhan. Kaya isinagawa ang 5 days Disaster Preparedness, Search and Rescue and Retrieval Operations Seminar sa kapulisan ng Pamamarisan City Police Station at DMFB bilang paghahanda kung merong darating na sakuna o mga hindi inasahang mga pangyayari. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ng training section ng EPD sa tulong ng magagaling at sertipikadong mga tagapagsanay mula sa High Trait Emergency Care o HTEC Philippines. Ang kapulisan, inaasahan rin naman ng tao yan na maging first aider, di ba? So kailangan malalim, no? Malalim yung kaalaman ng pulis sa mga basic na mga first aid. Alam natin na nasa peligro talaga yung buhay ng mga kapulisan natin pag nag-rescue. Pero kailangan maturo natin ano yung pwede pang madagdag na safety. Maganda po ang training na ito para po sa aming mga kapulisan. Ito po ay isang pamamaraan upang maging handa kami sa tinatawag nating the big one na anytime po pwedeng mangyari na sakuna. Ang ganito mga pagsasanay ay magpapatuloy pa upang mas mapalawak at mapaghusay ang kaalaman at kakayahan ng mga kapulisan sa larangan ng pagbibigay ng agarang tulong, pagtugon sa mga hindi inaasahang trahedya o mapaminsalang kalamidad upang mas madaming buhay at ari-arian ang mailigtas. Sa masusing pagmamanman ng mga operatiba ng Pasig PNP, matagumpay na nahuli ang top 5 most priority target na drug suspect na kinilalang si alias Cel, 30 anyos, residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, kung saan siya naaresto sa drug bypass operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station, Drug Enforcement Unit, katuwang ang Pasig City Anti-Drug Abuse Office. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa suspect ang 4 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu
at may timbang na humigit kumulang 12 grams at estimated drug price na 81,600 pesos. Sa pinag-igting na kampanya ng ating kapulisan, malugod na pinapaabot ng pamunuan ng Pasig City Police Station sa pangunguna ng aming Chief of Police, Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. ang kanyang pagbati sa ating mga operatiba sa agarang pagkakahuli ng taong ito. Ang suspect nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at pansamantalang nakakulong sa himpilan ng Pasig PNP habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustodiya na ng National Headquarters Forensic Group Kamkrame, Quezon City para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. Arestado ang top 6 most wanted person na ito na kinilalang si alias Roberto, 57 anyos, na residente ng Barangay Maybunga, Pasig City, kung saan siya naaresto sa intensified manhunt operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Warrant and Subpoena Section. Matapos ihain sa suspect ang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan, ay maayos naman itong sumama sa mga otoridad. Nahaharap ang suspect sa kasong frustrated murder, RPC Article 248, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Presiding Judge Elisa Ramirez Sarmiento Flores ng RTC Branch 71 Pasig City. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustodiya ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon habang hinihintay ang nakatakdang araw ng pagdinig ng kanyang kaso. At yan po ang mga nagbabagong balita mula sa distrito ng mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis Ang Eastern Police District. At kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balitang pamamarisan. Patrolman Reynan Jade Gravera. At Patrolwoman Chris Evelyn Garcia. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan. Ang patnubay mo sa silangan. Dahil sa bagong Pilipinas, Ang gusto ng Police EPD, ligtas ka!